Dahil sa pagpapalabas ng matandang patriarka at ng Palace Lord ng kanilang malakas na enerhiya ay napatakip ang babae. Kasunod ay ang pagsasabi niya na ito'y nakakapagtaka, dahil ang Toad Unit ay inaasahan niyang nagbabantay sa paligid. Bagamat natanong lang siya ng Palace Lord kung ang tinutukoy ba nito ay ang mga kalalakihan na mayroong suot na maskara, habang ipinahayag ng matandang patriarka na sila ay mga mahihinang nilalang na hindi man lang sapat para maging warm-up. Nauunawaan na natalo ang mga tauhan nito, natatawa na lang na tinukoy ng babae na sila ay mga halimaw. At dahil alam niyang hindi niya makakayang talunin ang dalawang matanda ng sabay, agad niyang tinawag ang alaga nitong si Flower upang bumalik. Mabilis namang huminto sa pakikipaglaban ang dambuhalang putakti at bumaba sa kinaroroonan ng babae. Sa sandaling ito ay makalapit, nagsabi ang babae na aatras siya sa ngayon at huwag ang ating bidang mabahala dahil darating siya para kunin ito sa lalong madaling panahon. Sinubukang pigilan ng Palace Lord ang kanyang pagtakas subalit hinawakan siya ng matandang patriarka sa kanyang balikat at sinabihang kumalma dahil dapat muna nilang gamutin ang mga sugatan. Habang lumilipad papalayo itong dambuhalang putakti kasabay ng kanilang pagpapalabas ng napakalakas na enerhiya sa paligid, may seryosong mukhang sinabi ng babae na tandaan nila ito, ang kanyang pangalan ay si Oh Chang-yu. Pahayag pa ni Chang-yu sa ating bida, na balang araw, sisiguraduhin niyang mapapasa kanya ito kahit na ano pa ang mangyari. Dahil sa pagpapakilala at sa mga sinabi nito ay wala namang nagawa si Soryong kundi ang matigilan sa kanyang kinaroroonan. Samantala mabilis na nag-utos ang matandang patriarka sa mga mandirigma na gamitin itong pagkakataon upang ilipat ang mga sugatan sa Beast Palace ngayon din dahil hindi sila maaaring magtagal kahit ng isang sandali, na pinasang-ayunan ng mandirigma ng Beast Palace na si Hugh Krang. Sa pagpapatuloy ng pagtakas ng babae ay mayroon namang bagay na napansin si Soryong. Ito ay dahil habang nakatalikod ang dambuhalang putakti at ang babae, pansin nito ang bagay na nakatusok sa kanilang mga batok. Kaya habang natitigilan si Soryong, natanong niya sa sarili kung ito ba ay gintong sinulid. At ganoon ang naging kauna-unahang pagtatagpo ng ating bida kay Oh Chang-yu. Matapos noon ay lumipat ang eksena habang mayroon tayong makikitang mga paa na mabilis na tumatakbo. Dahil sa tulong ng Palace Lord at ng matandang patriarka, ang grupo ng ating bida ay ligtas na nailipat sa Beast Palace. Sapagkat kahit na ganoon ay napuno si Soryong ng pag-aalala. Sa kadahilanang ang itinuturing nitong kapatid na si Gyusong ay nagtamo ng malubhang sugat matapos na mabutas ang kanyang tagiliran, habang si Gyeongbong naman ay nagtamo ng malubhang panloob na pinsala. Ang leeg naman ni Sangho ay nabali dahil sa isang napakalakas na paghampas, habang si Hwayun at si Solpyo ay nagtamo ng kaunting mga sugat. Kaya maliban kay Soryong, silang lahat ay nakaratay sa kama upang sumailalim sa pangangalaga. Binubuksan ng isang pintuan, naisip niya na masakit man makita ang lahat na nasugatan, pero ang labis na nakakainis para sa kanya ngayon ay nawala ng dalawang paa ang alaga nitong si Cho. Kung saan makikita natin ngayon itong nagpapahinga matapos ng laban nito sa isa sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang na tinatawag na Strange Cry Tiger Wasp. Agad na lumapit ang ating bida para tingnan ang kanyang alaga kung ito ba ay maayos lang at tinukoy na marahil ang alaga nito ay nasa matinding sakit dahil sa dambuhalang putakti, na naiiyak nitong pinasang-ayunan. Habang pinagmamasdan nitong alaga niya, naisip ni Soryong na dahil si Cho ay isang centipede, maibabalik nito ang kanyang mga paa sa pamamagitan ng pagpapalit balat. Pero bilang kanyang magulang, hindi siya pwedeng maghintay na lamang. Naisip niya din na para masimulan ang pagpapalit balat nito ay kinakailangan niya itong pakainin ng masustansyang bagay, na umagaw sa atensyon ng flying serpent sa tabi na nasa loob ng kulungan. Maya't-maya pa ay napabuntong hininga itong maliit na serpent, kasunod ay ang pagpapalabas niya ng tunog upang agawin ang atensyon ng batang lalaki. Nagulat naman at natuwa ng todo si Soryong sa hindi inaasahang bagay na ginawa nito. Ito ay dahil bigla na lang siyang may iniluwang maliit na elixir o inner core. Habang hawak-hawak itong hugis bilog na elixir, may tuwang na tanong ni Soryong kung tunay ba nitong ibibigay ang natitira niyang inner core para kay Cho, at siya ay nagpasalamat dahil hihiramin niya ito ng saglit. Pagkatapos noon ay ang paglapit nito sa alagang centipede at pagpapakain sa kanya ng elixir upang mabilis itong gumaling. Makalipas ng ilang sandali matapos malunok ng centipede ang bagay, makikita natin ang pagliliwanag nito upang magsimulang magpalit balat kaya naisip ni Soryong na ito'y gaya ng kanyang inaasahan.
Naisip niya na ang balat ng centipede ay talagang malambot pagkatapos ng pagpapalit balat, dahil kahit ang pinakamahinang pagpindot o pagkabigla ay maaaring magpatigas nito sa isang depektibong hugis o anyo. At maaaring maganap ang maling pagpapalit balat gaya ni Snow, kaya kailangan niya itong bantayan ng mabuti. Makalipas ng ilang sandali ay napagdesisyonan nitong matulog ng saglit kaya inutusan niya si Yowa na bantayan muna si Cho, na may tuwa nitong pinasang-ayunan. Habang siya ay naglalakad sa pasilyo ng gusali, napabuntong hininga siya dahil maliban kay Cho, nag-aalala din siya sa dalawa pa nitong alagang maliliit na centipedes. Ito ay dahil kahit na nagpalabas ang mga ito ng killing intent sa babaeng nagngangalang Changyo, naunawaan nila na wala man lang itong naging reaksyon dito. Napagtanto ng dalawa na sila ay naloko, kaya ngayon sila ay nagkaroon ng sama ng loob. Matapos noon, tumakbo sila ng umiiyak patungo sa matandang patriarka at hindi na muling nagpakita ng kanilang mukha sa ating bida. Dahil dito, naisip ni Soryong na alam niya man ang mga hayop sa loob at labas, ngunit ang pagpapaginhawa sa sugatang puso ay wala sa kanyang kontrol. Maya't maya pa ay ang pagdating ni Soryong sa isang silid kung saan ang mabuksan niya ang pinto ay naagaw ang kanyang atensyon. Ito ay dahil naroon ang kasintahan nitong si Hwayon at ang ate nitong si Solpyo, kaya nanghingi siya ng permiso upang pumasok sa loob, na pinayagan ni Hwayon. Habang tahimik na nagpapahinga ang dalawang fat-tailed gecko sa higaan, natanong ng ating bida kay Hwayon kung kamusta ang pakiramdam ng kanyang katawan. Sagot niya na hindi ito malubhang panloob na sugat kaya siya ay maayos lang. Maging si Solpyo ay ganoon din, pero giit niya na ang tenga niya ay tumutunog pa rin. Nag-aalala sa kanilang alaga, natanong ni Hwayon kung kamusta si Cho, kaya inihayag ni Soryong na kakatapos niya lang sa pagpapagaling sa nawala nitong mga paa at kakaalis niya lang doon. Kwento pa nito na ang Flying Divine Serpent ay nagbigay ng kaunti nitong inner core kaya ginamit niya ito upang simulan ang pagpapalit-balat ng kanilang alaga, na ikinampante ni Hwayon dahil nagulantang siya at nasaktan ang damdamin sa pangyayari. Dagdag pa nito nang naiiyak na hindi nga nito napansin ang kanyang mga sugat, at natanong kung ito ba ang pakiramdam ng isang ina pag nakikitang nasasaktan ang kanyang anak. Nang bigla na lang itong nag-apoy at sinabing simula ngayon ay mas lalo siyang lalakas, dahil kung hindi niya mapoprotektahan ang kanyang mga anak, hindi siya angkop maging isang ina. Na sinagot lang ni Soryong na sumusobra naman ito. Kasunod ay ang pagtawa niya at pagsasabi habang humahawak sa kanyang ulo, na dahil sa binanggit nito, nag-aalala din siya sa kanilang dalawang centipede dahil noong maunawaan nila na peke ang kanilang killing intent, nagdamdam ang mga ito ng todo. Nagsalita si Solpyo sa tabi, sinasabing ito'y seryoso dahil ang mga ito ay marahil nasaktan ng todo. Sagot ni Soryong na noong nakaraan, halos napakalma niya lang sila sa pamamagitan ng pangakong bibigyan niya ang mga ito ng inner core. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Natuon ang atensyon niya sa kanyang ate na si Solpyo at natanong kung mayroon ba itong naisip, kaya saad ng babae na para sa kanya, ang pagkain ng masasarap na pagkain ay palaging nagpapabuti ng kanyang pakiramdam. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa pagbukas ng pinto at pagtawag kay Solpyo ng isang babae. Ito ay isa sa mga katulong ng Beast Palace na iniuulat sa babae na mayroong bisita ang dumating. Si Solpyo na hindi alam kung sino ito ay nagtaka naman kung sino itong bisita. Maya't maya pa ay ang pagsulpot ng isang paa patungo sa kinaroroonan ng tatlo. Pagmamayari ito ng walang iba kundi ang tinaguriang Spear Dragon na si Sangho na ngayon ay hinihingal ng todo na nakakapit sa pintuan. Saad naman nito na mukhang silang lahat ay nandito, samantala pinagsabihan siya ni Hwayon na kahit mayroon itong nararamdaman kay Solpyo, hindi siya pwedeng basta-basta na lamang pumasok sa silid ng isang babae. Pero buong loob na iginiit ni Sangho na hindi ito ang dahilan kung bakit siya naroon. Paliwanag niya na pumunta siya dito dahil narinig niya na naroon si Soryong. Nagulat si Solpyo sa kanyang sinabi, maging si Soryong ay ganoon din at natanong na lang kung ang tinutukoy niya ba ay ang sarili. Natuon naman ang atensyon nito kay Sangho dahil sa biglang buong lakas na pagluhod nito sa kanilang harapan. Kasunod ay pag-iyak niya at pagmamakaawa na siya ay tulungan ng ating bida, na ikinabigla ng todo ni Soryong. Sa tindi ng pagkagulat, natanong ni Soryong kung ano ang nangyari at sinabihan si Sangho na umupo dahil ang katawan nito ay hindi pa tuluyang gumagaling. Pero nagpatuloy lang itong lalaki sa pagsasabi patungkol kay Gyeongbong, na ikinagulat muli ni Soryong at Hwayon kaya natanong ng ating bida kung ano ang mayroon patungkol sa babae at kung may hindi mabuting bagay ba na nangyari sa kanya.
Napapiga ng mahigpit si Sang-ho ng kanyang mga kamao. Kasunod ay ang napakalakas nitong pagsigaw habang namumula ang kanyang buong mukha na sinabi ni Gyeongbong na gusto siya nito. Dahil sa kanyang isiniwalat, nagawang matigilan at mayelo ang tatlo sa kanilang kinaroroonan. Dagdag pa ni Sang-ho habang naguguluhan, na hindi niya alam kung ano ang gagawin patungkol dito at nagpakiusap kay Soryong na kahit bata pa ito ay may karanasan siya dito kaya siya ay kanyang tulungan. Bagamat napaisip lang si Soryong at Hwayun habang hindi makapaniwala sa pangyayari kung paano humantong sa ganito. Lumipat naman ang eksena patungo sa isang silid kung saan makikita natin si Gyeongbong na nakaupo sa isang higaan. Kasunod ay napabuntong hininga siya ng malakas. Kung saan habang mahigpit na pinipiga nito ang kumot at napapakagat siya ng kanyang ngipin sa napakaganda nitong mukha, nabanggit niya si Sang-ho na isang hangal.